Sa Isaiah 26 verse 3, sabi dito, iyong iingatang nasa lubos o kapayapaan, ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Ang aklat ng Isaiah ay naisulat sa panahon ng kaguluhan ng Israel at ng Juda. Maraming banta mula sa kalabang bansa. May takot, kawalan ng katiyakan, at mga tao ay madaling manghina ang loob. Sa Isaiah 26, ito ay awit ng pagtitiwala at tagumpay ng bayan ng Diyos, habang ang mundo sa paligid nila ay puno ng kaguluhan. Ipinapaalala ng Diyos na ang tunay na seguridad ay hindi nanggagaling sa mataas na pader, lakas ng tao o kayamanan, kundi sa matibay na pagtitiwala sa Diyos. Sa talatang 3, ipinangako ng Diyos na iingatan niya ng lubos na kapayapaan ang taong ang pag-iisip ay nakatuon sa Kanya at patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Ang salitang lubos na kapayapaan o perfect peace ay napakalalim. Sa original na wika, inuulit ang salitang shalom. Shalom, shalom, na nangangahulugang ganap, buo, at kumpletong kapayapaan. Minsan sa buhay, hindi problema ang kulang. Problema ang sobrang pag-iisip. Maraming paano. Paano kung hindi mangyari? Paano kung mawalan ako? Paano kung hindi ko kayanin? At kapag puro takot ang laman ng isip, mawawala ang ating kapayapaan. Pero mapapansin natin sa talatang ito, hindi sinabi ng Diyos na aalisin niya agad ang lahat ng problema. Hindi niya sinabi na mawawala ang bagyo. Ang pangako niya ay iingatan niya tayo at bibigyan ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Maaring magulo ang paligid mo, pero kapag inisip mo na nakapirmi lamang ang sa Panginoon, may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo at hindi rin kayang nakawin ang sitwasyon. So, paano natin ito masasabuhay? Una, sanayin ang isip na bumalik sa Diyos sa halip na sa takot. Kapag puno ng pangamba ang isip, gawing unang tugon ang panalangin, hindi pag-aalala. Pangalawa, punuin ang isip ng salita ng Diyos. Kung ano ang laging pumapasok sa isip, iyon ang madalas na nangingibabaw sa ating mga puso. Mas maraming salita ng Diyos, mas maraming kapayapaan. Pangatlo, piliing magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Sa pagtitiwala, hindi ito nakabase sa nakikita. Faith is believing on what you see. Kaya kailangan na ang karakter natin ay nakabase sa salita ng Diyos. Ang pagtitiwala natin ay hindi nakabase lamang sa nakikita. Nakabase ito sa karakter ng Diyos na tapat kailanman. Tandaan natin, ang kapayapaan ay hindi resulta ng kontrolado nating sitwasyon. Ang kapayapaan ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos na may kontrol sa lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, sa pangalan mo, Panginoon Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa iyong pangako na iingatan mo kami na lubos ng kapayapaan kapag ang aming isip ay nananatili sa iyo. O aming Diyos, maraming pagkakataon na napupuno kami ng alala, takot, at mga bagay na hindi namin kontrolado. Patawarin mo kami kapag mas pinipili namin tumingin sa problema kaysa tumingin sa iyo. Tulungan mo kaming ituon ang aming isip at puso sa iyong katapatan. Kapag may mga bagyo sa aming buhay, ipinapaalala mo na ikaw ang kanlungan at seguridad. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, dahil alam naming ikaw ay tapat at hindi nagpapadala. Bigyan mo po kami ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, ang kapayapaang nangyayaman. Maraming salamat po. Kayo po ang kaluwalhatian, pagsupuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak. Amen. God bless everyone.